mga nag-invite sa inyo. Hindi ho biro mag-invite, katakot-takot na rejection. Ha? Kaya ako, hangang-hanga po ako sa mga taga-dulos na ganito. Alam niyo sino hinangaan ko? Yung mga taong nagtatrabaho na, hindi pa rin pinapabayaan yung cell group. Hanga ako dun. Yung mga nagninegosyo na, ang laki ng negosyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagsaserve kay Lord. Hindi bumabaliktad. Yung po mga binibigyan ni Lord ng favor, warning ha. Pastor, paano po kung ako po binigyan ni Lord ng negosyo, iniwanan ko na yung purpose niya. Yan ang malungkot. Yan ang malungkot. Alam niyo po, yung mga taong binigyan ni Lord ng blessing, ng business, ng magandang trabaho, tapos bigla, dahil sa sobrang busy mo sa trabaho mo, ayaw mo nang mag-involve, ayaw mo nang mag-engage, ayaw mo nang mag-participate, puro ka na lang trabaho. Eto, hindi ko lang alam kung puputok sa iyo yun, yung favor na yun. Kaya yung mga walang favor, pakiusap ko sa inyo, magsipag na kayo. Wala kang favor, hindi ka pa magsisipag, mauubos ka dyan. Pero yung mga taong may takot sa Diyos, nag-a-advance ng kingdom of God, hindi mo kailangang magkandara pa para sa blessing. Kusang ibibigay sa iyo ng Lord ang favor. Bakit? Nakalagay sa Bible Di ba? If you seek the kingdom purpose first and His righteousness, all these things shall be added unto you. Hallelujah. Taas yung kamay na gusto mo mag-involve sa advancement ng kingdom of God. Meron ba kayong asawa nagkaroon lang ng negosyo, hindi na nagsimba? Meron ba kayong kapatid sa Panginoon? Grabe naman to, nagkaroon ng negosyo, hindi na pinansin na simbahan. Yun po ang problema. Nagkaroon lang tayo ng konting blessing, tatalikuran na natin yung advancement ng kingdom of God. Eto, huwag kayong magagalit sa akin mawawala yung negosyo mo. Maniwala ka sa akin. Bakit? Pababalikan ka ni Lord dun sa original design sa'yo. If you want to attract God's favor, remember, show yourself that you want to please God. You want to love God. Mapiplease mo ba si Lord? Iniwan mo yung gawain niya? Mapiplease mo ba si Lord? Hindi mo maipakita yung advance. Kaya nga, minsan kinakausap ko yung mga workers sa church natin. Sabi ko, bro, baka naman ang dahil sa'yo, masira ministry. Dapat nang dahil sa'yo, nag-a-advance ang ministry. Di ba? Kaya pasalamatan natin yung ating mga team dito. Wala silang ginawa kundi improve, i-advance ang gawain ng Panginoon. Amen? Kayo po mga Kristiyano, nauna na sa iyo ang favor, binigyan ka na ni Lord ng favor. Continuous na lang ang kailangan. Kaya lang, hindi magkukontinue yan kung nawawala po sa puso natin yung pag-involve natin sa advancement ng kingdom of God. Ibig sabihin, lahat ng tagadulos, pagdating sa gawain ng Diyos, dapat tayo sold out. Dapat tayo addicted. Dapat tayo may passion, may energy, ganado. Huwag din parang pinapakiusapan ka pa, pinipilit ka pa, tinatawagan ka pa. Hindi ang paglilingkod sa Diyos, hindi ka na pinapakiusapan. Gusto mong maglingkod sa Diyos. Amen? Hindi ka na pinipilipit. Hindi na. Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Hindi ka na ipapatawag, hindi ka na tinatawagan, andun ka na kaagad. Alam mo, ang pinakamagandang pagsaserve kay Lord, yung involvement, yung mag-disciple ka at mag-train ng leaders. Alam niyo po, maski yung mga ushers natin dito, tsaka yung mga production, lahat sa mga yan, sabi ko sa kanila, salamat sa inyong ginawa, pero ang pinakamagandang napiplease si Lord, yung kapag go and make disciple ka na. Yung mga disciple mo, ginagawa mo leader, yun ang pinakamatinding attraction sa mata ng Diyos. Yung nagpo-produce na kayo ng mga disciples, nagpo-produce na kayo ng mga future leaders, doon tuwang-tuwa ang Panginoon. Tingin ko lang si Lord, hindi siya matutuwa kung puro tayo nagsasayaw, nagtutugtugan. No, kaluluwa. Advancing God's kingdom through winning souls and making disciple. Yan po ang nag-a-attract sa favor ni Lord. Alam niyo po, makinig kayo mabuti.
Marami mga tao mag-o-overtime pa. Kinakailangan pa nila mag-overtime para makuha nila yung gusto nila. Pero yung sa'yo, binibigay lang ni Lord kahit hindi ka nag-overtime. Yan po yung mga favor na gusto. Ha? Yung position mo sa trabaho, yung level ng kind of business sa'yo ni Lord. Ha? Nakakita po kasi ako ng isang tao, nakadiscover lang ng negosyo, binaliwala na ang paglilingkod sa Diyos. Wala akong magtatagumpay dyan. You know why? To become successful, the number one requirement is favor. You can only find favor if you please God, if you love God, and if God is with you. Paano mapupunta sa'yo yung favor? Ang number one mong ginawa, makapagnegosyo ka lang, pabayaan mo gawain. Makapagtrabaho ka lang, iwanan mo gawain. Yung iba nga, nagka-boyfriend lang, iniwanan na gawain eh. O paano ngayon yan? Ha? Nang dahil sa computer games, ayaw na tumulong sa gawain. Kapatid, iba pa rin yung may involvement. Iba pa rin yung may engagement. Iba pa rin po yung may participation. Iba pa rin yung sold out sa kingdom of God. Iba pa rin yung talagang addicted ka to advance the kingdom of God. Iba talaga po yan. Iba talaga yung nakita ko nagpo-produce ng disciples at nagpo-produce ng leaders. Hallelujah. Basahin nyo itong Psalms 102 verse 13. Tingnan niyo po itong verse na to. Napakaganda. Ha? Napakaganda. Dalawa na nasabi ko, dalawa na. Oh, hallelujah. Tingnan niyo po ano. You will arise and have compassion on Zion. Ano sabi diyan? For it is time to show favor. Wow, may time to show favor. Ano sabi ng Bible? The appointed time has come. Oh, tip lang ha. Yung mga may takot sa Diyos dyan, yung mga pagod na pagod sa kaka-ministry, yung pagod na pagod sa presensya ni Lord, the time has come. Your time will come. Huwag lang kayo maiinip. Yung season, dadating. Because God is the season maker. God is the season changer. Yung nararamdaman nyo po na parang ang tagal, parang walang nangyayari. Hintayin mo lang ang favor ni Lord. Nakatutok na sa'yo. Keep on pleasing Him. Keep on loving Him. Keep on staying in the presence of Boom! Ipuputok sa'yo yan. Because time has come to show favor to you. Time will come so that God can show favor to you. Dumating sa kanila yun. Sabi mo sa katabi mo, may oras ka din. Sige nga, sabi mo sa kanya. Sino rito yung tatanggapin mo? Amen. May oras din ako sa favor ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, the appointed time has come. Hallelujah. Ha? Alam niyo po, bago ko ito ituro, excited ako. Alam niyo kung bakit? Wala po ako isang prayer, wala po ako ibang prayer sa inyo lahat. That you might find favor in the eyes of the Lord. Kaya lang dapat mapilit ko kayo. Ano una mong gagawin? Number 1, tultukan mo na yung mga mali. Fear God. Yan ang una. Pag alam mo ng mali, huwag mong ipilit. Ha? Kausapin mo yung anak mo, anak, mali yan. Huwag nating ipilit yan. Asawa mo, sweetheart, mali yan. Huwag mong ipilit. Kung gusto natin ng favor, tuldukan na natin yung mga mali. Say amen. Ano yung pangalawa? Kayo mag-asawa, mag-isip kayo. Oy, sweetheart, mukhang wala na tayo sa gawain ng Panginoon. Mag-usap kayong dalawa. O kaya yung anak mo, kasabi mo, o kaya yung disciple mo, oy, nawawala ka na ng involvement. Nawawala ka na ng engagement. Ha? Huwag mo masyadong isipin yung puro favor lang ang kailangan mo. Pag may favor, lahat yan bubuo sa'yo. Amen? Sino excited? Dadaanan ka ni Lord ng favor niya. May season, may time. Pinakahuli, pangatlo, making yourself a covenant keeper. Una, you make a covenant with God. Ha? You make a covenant. Bakit mahalaga ang covenant, mga kapatid? Bakit ko binabanggit na ang covenant ay napakahalaga, mga kapatid? Kasi po, nakita ko po na ang covenant, hindi po pwedeng wala sa atin to. Dapat po, lahat po tayo madapuan ng favor ng ating Panginoon. Ano ang meron sa covenant? Babasahin ko po ito sandali, mga kapatid. Alam niyo po ba na ang covenant ng Diyos ay binibigay sa atin sa 3 dahilan? Number 1, covenant will protect you. Pag may covenant kayo sa Diyos, may protection kayo. Ha?
What is covenant? Covenant means a contract between two parties. Yung nagko-kontra kayo. Ganito po kasi yan eh. Gusto ko maunawaan nyo pag paano si Lord makipag-covenant. Bago po ako nakapag-asawa, pag kami po nag-asawa ni Ate Jernyo, luluhod kami, magpipirma kami ng kontrata, magpapakasal kami. Ang tawag po noon, marriage contract, covenant po yon. Okay? Pero hindi ko siya mapapadala sa covenant. Ano yung basta lang uupo, pipirma si Ate Jernyo? Hindi. Alam mo gagawin ko sa kanya? Number one, ipiplease ko muna siya. Hindi pa kami mag-asawa eh. So wala ako ibang gagawin kundi ipiplease si Ate Jernyo. Pangalawa, ipapakita ko sa kanya na mahal ko siya. Pangatlo, kinakailangan gusto ko siya laging kasama. Pag nakita nung babae na gusto mo siya laging kasama, mahal mo siya, pangatlo, gusto mo siyang i-please, sasabihin niya sa'yo, pag tinanong mo siya, will you marry me? Sasabihin niya, yes, I do. Tara, covenant na tayo. Amen. May mga kinikilig bang mga girls dito? Yung iba kasi mga girls ngayon, hindi naman talaga sila mahal, hindi sila piniplease, pogi lang, abay, yes na. Ay, hindi ho ganun si Ate Jernyo. Si Ate Jernyo, takot dapat i-please ko muna siya. Alam niyo, pinlis ko siya kung ano yung ayaw niya, ayoko rin. Kung ano yung gusto niya, gusto ko rin. Gusto ko, lagi siyang kasama. Gusto ko maramdaman niya, ba't ba ito dikit ng dikit? Kasi gusto kitang kasama eh. Alam niyo po, ang Diyos ganon. Paano ka bibigyan ni Lord ng covenant? Number one, ayaw mo siyang i-please. Tuldukan mo na kasi para ma-please na siya. Amen? Pangalawa, mahalin mo siya. Sundin mo yung mga commandment niya. The people will know if you love me, if you obey my commandment. Yan po ang sabi ng Bible. Hallelujah. Ganyan po nabubuo ang covenant. The first blessing of the covenant is, number one, it protects you. So, nung nag-asawa na kami na Ate Jermo, okay? Nung nag-asawa na po kami mag-asawa, dalawa kami mag-asawa, naproteksyonan ako dahil sa pag-aasawa ko sa kanya. Pero, siya din naproteksyonan. Kasi covenant protect the couple. Ang ating covenant sa Diyos, poproteksyonan kanya, basta't proteksyonan mo din yung pangalan niya, huwag mong ipapahiya ang Diyos. Kristyano ka, gumagawa ka ng mga kapalpakan. Ano ka? Mapapahiya ang pangalan. Christian ka? Opo. Ano? Christian ka? Opo. Sa salita, oo. Sa galaw, hindi. Mapapahiya si Lord. Ilang beses mo nang pinahiya si Lord? Kinantsawan ka ng nanay mo. Di ba nag-church ka? Ba't ganyan ang ugali mo? Naku, nakakahiya. Please, don't put to shame the name of your God. Protect the honor of God in your life. Ang mga binibigyan ng favor ng Diyos, yung pinoprotect yung dignity ng Diyos sa buhay mo. Pinoprotect mo yung kahihiyan ng Diyos. No. Nagsabi na ba kay Lord, hindi ka mapapahiya sa akin? Makikita ko ng mga tao, Lord, disciple mo talaga ako. Hindi kita ipapahiya. Pag ako nangutang, babayaran ko. Hindi ka mapapahiya sa akin, Lord. Wala namang masamang mangutang kung nagbabayad ka eh. Lord, hindi ka sa trabaho ko, Lord, di ako mandadaya dito. Protect the name. Because that's the goal of the covenant with God. God will protect you, but you have to protect the name of the Lord. Pangalawa, it empowers you. The covenant empowers you. Nag-asawa po kayo, madalo mag-asawa. Nung napangasawa ko sa Ate Jernyo, ang feeling ko, na-empower ako, Lord, tatay na ako. Mag-aasawa na ako, Lord. Na-empower ako. Because when you make a covenant with God, tip ko sa inyo, sino ba yung nakipag-covenant ka? God is omnipotent, all-powerful. Walang imposible sa Diyos. Pangalawa, yung Diyos mo, all-knowing. Alam niya lahat. Pangatlo, He is everywhere. Kahit saan nandun siya. Imagine niyo yung kakovenant mong Diyos, kahit saan kasama ka, meron siyang unlimited power available for you, at hindi mo kailangan magsalita, alam niya ang nangyayari sa'yo. Yung pang-apat po, unchangeable God. Hindi nagbabago ang Diyos.
Pagka pinangakuan kanya ng covenant niya, He will not change His mind. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, hallelujah, it prepares you for your future. Yan po yung covenant. Inihahanda kayo sa future ng ating Panginoon. Alam niyo po, may babanggitin lang po ako, mga bersikulo, chapter po ng Jeremiah, chapter 31. Basahin ko lang po itong patungkol po sa tinatawag po nating covenant, okay? The direct function of God is to make you successful. Tingnan niyo po yung Jeremiah 31:31. Ito, maganda to. Para maunawaan niyo po yung power ng covenant. Ha? Ano sabi diyan? The days are coming, declares the Lord, when I will make a covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Sabi ng Bible, darating yung oras, days are coming. Ha? Sino rito nararamdaman nyo itong araw na ito? God ay nagsi-speak sa iyo. Gusto niyang makipag-covenant sa iyo. Pero mo, ilang taon ako, 21 years, wala akong covenant kay Lord. Wala siyang covenant sa akin. Kasi I'm not willing to please, I'm not willing to love, and I'm not willing to be with Him all the rest of my life. But the day I make decision, Lord, I want to please you, and I want to honor you in my life. Lord, I want to love you with all of my heart. Lord, I always wanted to be with your presence. God, give me His covenant with me. I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Verse 32. Ano po sabi ng verse 32? Ang ganda po. Sino po may natututunan dito? Ano daw klaseng covenant? It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt. O yung mga Israelita, lumabas sa Egypt, ha? Because they broke my covenant. Naku. Meron palang tao nakikipag-covenant sa Lord, tapos binibreak lang nila. Kaya normal po, may mga manggagawa sa Lord, biglang mawawala ng gana, they break the covenant. Naggawa sila ng commitment, Lord, magsaserve ako sa iyo. Ngayon, di na sila naglilingkod. Because they broke the covenant. For certain reason, may problema siguro. Di ba? Pero sabi mo nga sa katabi mo, I am not a covenant breaker. Sino rito yung magkukumit sa hapong ito? Makikipag-covenant ako kay Lord, I'm not planning to break my covenant with God. Ha? Pag mag-covenant kayo kay Lord, yun ang gagawin nyo. Number 1, ready ka bang magkaroon ng fear of God? Yan ang una. Ha? Pangalawa, handa ka bang mag-serve kay Lord to advance the kingdom of God? Yan po ang nilalaman ng covenant ni Lord sa mga tao. Makikipag-covenant ako sa iyo, bibigyan kita ng favor, basta magkaroon ka ng fear of God at gawin mo yung plano ko to advance the purpose of my kingdom. So sabi po ng Bible, balik natin sa verse 32, ang ganda ng verse 32. When I took them by the hand to lead them out of Noah, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares to them. Tingnan nyo to ha, yung word na though I was a husband, nag-break sila ng covenant, pero maging matapat. Ano ginawa ni Lord sa kanya? Number 1, pinrovide sila ni Lord. Pinrotect sila ni Lord. Di ba? Nag-provide, nag-protect. Tapos in-empower sila. Yung Egypt, hindi nanalo sa kanila, in-empower sila eh. Ano pa ginawa ni Lord? Dadaling ko kayo sa promised land. Bibigyan ko kayo ng future. I am a husband to you. I protect you. I empower you. And I prepare you for your future. Nalungkot si Lord. Why do you break my covenant? Why do you break your covenant with me? Bakit? Husband mo naman. Parang si Lord masama loob. Ibang ginawa ko naman yung pangako ko sa iyo ah. Di ba sabi ko sa iyo, I will protect you. I have protected you. Di ba sabi ko sa iyo, I will empower you. Walang laban sa iyo lahat ng Egypt. Lahat ng mga karian sa wilderness, tinalo nyo, di ba? I protect you. And then sabi ni Lord, di ba? Kaya ako ipinalabas sa Egypt, dadaling ko na kayo sa promised land because that is your future. I prepare you for the future. Para ba naman ginawa nila?
They broke the covenant. You brace, oh? They broke my covenant. Though I was a husband to them, declares the Lord. Nung binabasa ko po to, verse 33, sabi po ng Bible, ang ganda po ng verse 33. This is the covenant I will make with the people of Israel. After that time, declares the Lord. Ito sabi niya, no? I will put my law in their minds. I write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Yan po yung covenant. Ang mga taong nagko-covenant sa Lord, ang commandment niya, hindi ilalagay sa labas, sa loob mo. Doon niya isusulat yung covenant na yun, yung commandment na yun. Nabasa niyo yung verse na yan? I will put my law in their minds. I will write it on their hearts. Ito pa sabi nila, because I will be their God, and they will become my people. That's the covenant of God to us. Ang ganda, di ba? Covenant protects me, empowers me, and it prepares my future. Pag sinabi ko pong it prepares your future, sumunod ka lang sa Diyos, makipag-covenant ka lang kay Lord, i-attract mo yung favor, sigurado na yung anak mo may future. Sigurado na yung pamilya mo may future. Because you are my people and I am your God. Ganyan po ang ipinakita ng ating Panginoon. You know, sa hapong pong ito, naniniwala ako, may mga tao po dito nagpunta for the first time, bibigyan po kayo ng Panginoon ng chance ngayon. Would you like to make a covenant with God? Alam niyo kung sino yung mga handa mag-covenant kay Lord? Number 1, kaya mo ba na mamuhay ng may takot sa Diyos? Yun ang una. Pangalawa, kakayanin mo ba? Sold out ka, devoted ka sa advancement ng kingdom of God. Tutulong ka sa mga gawain ng Panginoon. Yun ang pangalawa. Pangatlo, handa ka bang magbigay ng totohanang covenant sa Diyos? Because God is inviting you to have covenant with Him. Taas yung kamay na gusto mong mag-attract ng favor sa life mo. Parang ganito mga kapatid, Lord, I commit myself, Lord, to you that I will walk in the fear of the Lord. Lord, I commit myself. Ano man ang mangyari, hindi ko papabayaan ang advancement ng kingdom. Hindi ako bibitaw, Lord. Covenant ko na sa iyo, Panginoon. Walang ayawan. At Lord, makikipagtipa na ako sa iyo. Makikipag-covenant na ako sa iyo. Because I know you will protect my life and my family. You will empower me and my family. At higit sa lahat, Lord, as I make a covenant with you, the future is secure because God will be with me. Hallelujah. Sino dito yung magsasabi, I want to please God. I want to love God. I want God to be with me. Hallelujah. Yung lahat, tumayo tayo lahat mga kapatid, yung lahat ng gusto makipag-covenant kay Lord, pumunta kayo sa harapan, ipapanalangin ko yung magko-covenant dito. Kung kayo po ay guest first-timer, and you said, Bishop Uriel, gusto ko yung itinuro mo na yan. Sa araw na ito, napansin nyo, hindi ako nag-promote ng religion. Ang binigay ko sa inyo is the God of heaven and earth. God want to have a covenant with you. Hallelujah. Tatawagin ko po yung ating worship team. Hallelujah. Sino po rito excited na tamaan ka ng favor ng Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat po ng magsasabing, Bishop, I want to make a covenant with God. I will love God, I will please God, I will honor Him throughout the days of my life. I will be involved in the ministry, Lord. Hindi ko pababayaan ang gawain ng Panginoon. Mag-i-engage ako, mag-i-involve ako, sasama ako sa Panginoon. Humanda kayo sa favor ng Panginoon. Bago ako manalangin, may babalita ako sa inyo. May mga tao ditong makakakuha kayo ng mga big projects sa mga business nyo. Merong bibigyan si Lord dito. Yan ang una. Meron taong i-connect sa iyo, mga big people, because you will find favor in their eyes. Makukonek kayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. May mga tao dito magkakaroon ng big promotions.
big promotions. May mga tao po dito, magkakaroon ng income ng 6 to 7 digits. Favor yan. Magkakaroon kayo ng unimaginable project. Tapos na yung mga hirap na buhay. Bibigyan na tayo ng favor ni Lord. Pwede bang kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ibe-bless tayo ng Panginoon.